O, ito pa isa. Sen Lacson, binunyag na 10 sa 8 ex-marine ay, ano to? Dishonorably discharges. Pakialam namin dun. Pakialam namin dun. Alam mo, Pinky, wala kaming pakialam dyan. Kahit yung mga yan hindi nakatapos ng high school tapos naging Marines, wala kaming pakialam dun. Kahit yan mga yan ay nag-ALS o kaya bumili ng diploma sa Quiapo tapos naging Marine, wala kaming pakialam dun. Wala kaming pakialam dun. Bakit ayan ba yung inaano nyo? Akala ko ba hindi kayo kasama dyan? Bakit parang kinakabahan kayo? Kahit mga bading pa yan, katulad mo, sabi ni kumari mo, Attorney Ruwen Agwanson, kahit bayot pa yung 18 Marine na yan, kahit sandamak, kahit yan ay mga bakla, wala kaming pakialam dun. Kahit yung mga 18 Marine na yan ay mga babaero or anuman, kahit ilang beses silang na-discharge, or katulad nung kay Clariga doon ay disbarment pala yun. Wala kaming pakialam doon. Ang punto dito, yung pag-usapan nyo sa Senado, yung mga inilahan nila. Ba't ayaw yung pag-usapan? Anong meron? Sayang sa oras? Kung yung West Philippines nga na ang tagal-tagal ng pinagdidiskusyonan yan, hindi matapos-tapos Pinag-aaksayahan nyo ng oras, tapos eto, ayun yung pag-aksayahan, kupal. Kupal kang bayot ka. Wag kami. Diba? Hindi nakakagago kasi. Nakakagago, sobrang nakakagago to. Kasi biruin mo yung walang kakwenta-kwenta nga na pag-uusapan nyo dyan sa Senado. Diba? Tapos eto, hindi nyo pag-uusapan, parang gusto nyo palabasin sa amin na chismis lang to lahat. Parang parang hindi totoo to. Hindi man to totoo o totoo man ito, kailangan nyo to pag-usapan. Unang-una, chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Kung hindi mo kayang gampanan ng pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, ibalik mo kay Marcoleta, bakla. Yun. Tapos ang usapan. Hindi mo kayang gampanan ng trabaho mo, lumayas ka diyang bayot ka. Tanginang to. Tapos kini Erwin Tulfo ginagalit nyo ko Wala kaming pakialam doon. At eto na nga sabi ng 18 Marines. Nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin to. Grabe, no? Biruin mo wala silang mapapala dito. Yayaman ba sila dito? Yayaman sila dito? Hindi. Tingnan mo, mapapahamak pa sila dito. Pero kaya nila to ginagawa dahil nga hindi na nila kayang lunukin yung sistema. Tapos pinapalabas pa ng iba dyan na sila yung mabuti, samantalang sila din pala nakinabang ng mali-malitang pera. Pero mo kahit buhay, ilalaan nila para lang dito. Tapos babaliwalain ng ilang mga senador. Fuck you kayong lahat. Sorry sa words. Pero yan talaga, fuck you kayo lahat. Subsob nyo yung pagmumukha nyo sa kanya-kanya yung puwet. Kung ano amoy nun, ganyan ang nakikita namin sa inyo ngayon. Grabe ulo no? Grabe, palakpakan muna natin ng 18 Marines. Salute mga sir. Ano ang pag-uusapan natin dito? At lang, tanggalin ko muna. Ano ba? Sige. So, eto na nga yung isa sa mga artista na bumabanat kay BP Sara Duterte. Okay, eto, si Agot Isidro. Sabi niya,
Nakakaawa ka, DDS ka pa rin hanggang ngayon. Wey. Ganun ha. Ganun ha. Sinusubukan mo kami. Ganun ha. Mas nakakaawa ka. Biruin mo, nag-iartista ka na, ang tanga-tanga mo pa rin. Mas nakakaawa ka. Ha? Ito, hindi ako pumapatalo sa babae pero ano kasi to general to pangkalahatan to. So, damay ako dun, di ba? Nakakaawa daw ako, nakakaawa daw tayo dahil hanggang ngayon DDS pa rin. Mas nakakaawa kayo. Putang ina, adik presidente nyo. Di ba? Sino, baka sabihin nyo, baka may magalit dyan na, kasuhan to si Jay Guevara kasi, tinawag na adik si Marcos Jr., si President. Hindi kapatid niya may sabi nun. Diba? Ate niya ang may sabi nun. Sabi ni Amy Marcos, adik ang kapatid niya. So, sino mas nakakaawa sa amin tsaka sa'yo, Agot Isidro? Biruin mo, ang pagiging isang artista, alam namin, may pinag-aralan yan. Pero putang ina, ikaw, may pinag-aralan ka tapos hindi mo mapagtanto na mali pala yung sinusuportahan mo. O sige, sabihin na natin na Aquino ang sinusuportahan mo o si Lenny. Okay? Or Pinklawan ka. Or Dilawan ka. Okay, nandun na tayo sa part na yun. Mas nakakahiya ka. Biruin mo, yung sinusuportahan mo, ang tagal na nilang sinusuka si Marcos, tas ngayon kakainin nyo. Yak! Ew! Ew! So dirty. So dirty. Diba? Putang ina, mas nakakadiri kayo. Mas nakakaawa kayo. Hanggang ngayon, ganyan na edad nyo, wala pa rin kayo sa tamang kaisipan. Hanggang ngayon, niloloko pa rin kayo ng sinusuportahan nyo. Diba? Ang inang yan. At eto na nga ang huling pag-uusapan natin. Sino ang dinala na naman sa St. Luke's? Diba? Mukhang napapadalas ang pag-St. Luke's. At ako'y na naginip. Ito ako'y na naginip. Pero mamaya ko kwento ko. Pakita ko muna sa inyo. At eto na nga. Sabi dito ni Sir Jason kanina pa tunog ng tunog ang telepono ko at sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa sinasabing pagamutan? Anong meron? At ito pa nga sinabi ni Sir Jason huwag nyo akong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Ito na nga. Ang tanong, sino kayang personalidad dito? Ba? Na dinala sa St. Luke's. Ang malupit dito, na naginip ako. So, may isang tiga St. Luke's na doon sa panaginip ko ay magkaibigan kami. So, isa din siya sa mga masasabing nakakaalam kung ano yung sakit ng isang tao na ayaw ipaalam kung siya ay nauospital at hindi. Or siya ay may sakit. Ayaw niya ipaalam. Kahit dapat niyang ipaalam. Sabi nung kaibigan ko, doon sa St. Luke's, doon sa panaginip ko kapag tapos na daw magpa-check up or gamutin etong personalidad na to or etong taong ito, ay burado lahat ng records. Burado lahat ng records. Ultimong CCTV records sa ospital ay burado. At grabe ang mahal niya magpa-check up.
Sa isang check-up para mabura lahat ng record, pag aalis na siya, ay milyon ang binabayad niya. Ang lupit. Parang ang sarap nun, no? No, putang ina, tiba-tiba si St. Luke's. Pero hindi natin alam kung totoo yan. Yan lang naman po ay isang panaginip. Pero itong sinabi ni Sir Jay Sunsa, Bisaya ka man dong, Sunsa. Itong sinabi ni Sir Jay Sunsa, sa tingin nyo, mga banateros, mga kabiyaya, sino kaya itong personalidad na to? Na sinugod na naman sa St. Luke's. At ang masaklap nga dito, may mga iba pang balita na grabe daw talaga, parang munti ka na. So i-comment nyo na lang po dyan sa baba, mga banateros. At ating babasahin yan pag yung mga komento nyo kung sino ba tong personalidad na sinugod sa St. Luke's at ano pang masasabi nyo sa iba't ibang napag-usapan natin dito sa video to. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din yung join button at super thanks natin yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong